Hi everyone, this is Lisa and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to repot. So, ire-repot ko tong aking Tomentosa Panda plant and ang aking Chocolate Soldier. Bakit ko ire-repot? Kasi gusto ko mas smaller pot kasi merong isa akong Tomentosa nagkaroon ng problema dun sa veranda area. And I wanted to put it beside the other Tomentosa plant na nandito sa aking garage area. Baka makarecover siya or mas gumanda siya kung ilalagay ko siya dito sa garage area. So, yung pot na brown is masyado malaki yung hole. I have to put mesh tape on it. So, just like the other videos that I have done, dinoble ko yung mesh tape para hindi maubos yung soil mix. Yung gagamitin kong soil mix is used soil mix pa rin. Yung mismong nasa pot nila, yun ang gagamitin ko. So, let's uproot first yung ating chocolate soldier. So, ang dami naman niyang roots and as you can see, ang dami niyang soil, 'di ba? So, parang hindi din appropriate yung kanyang pot sa kanya. So, let's transfer it and nakaputol nga ako ng isang leaves. We just have to add soil mix gradually para mapuno yung pot ng soil. So, I'm going to top dress it also with black sand. So, yung nabili kong black sand lately sa Lazada is medyo mas malalaki siya compared dun sa ginagamit ko before. So, it's fine with me naman kasi pang top dress lang din naman natin para hindi paglaruan ng mga house bird yung ating soil mix para matakpan yung mga rice hull. And para mas maganda na rin tingnan and less weeds yung tumubo din. So, we're finally done potting our chocolate soldier. Let's go with the next one, Tomentosa Panda. Ang healthy-healthy niya pero I'm not sure kung yung root niya is kasing healthy rin ba ng roots ng chocolate soldier. So, let's uproot. So, may roots naman siya and root bound din na kaya lang hindi ganun kasing dami nung sa chocolate soldier. Pero healthy naman itong aking Tomentosa Panda. So, maliit na yung pot na pinagpatan ko. It's a clay pot actually. So, let's add soil mix gradually din. Ding soil mix yung ginamit ko. So, ang dami niya talagang soil mix. Nirepat ko na rin siya in preparation for rainy days kasi baka maulan na siya dito sa may garage area. Ang laki ng pot, baka ma-overwater sila. I'll be putting black sand then as a top dressing. Now, we are going to repot naman yung ating variegated campfire na ang pangit na niya ngayon. As in talagang pumangit siya. As in tapos nagsembrat pa siya. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya kasi hindi ko siya masyadong napapansin doon sa veranda area. Pero last year, maganda siya nung nabili ko. Pero kahit yung sa ordinary campfire, I really have a hard time of propagating them and taking good care of them. Actually, inayos ko na to doon sa veranda area. Kinat ko siya yesterday. Pero gusto ko na rin siyang ayusin at ilipat sa mas maliit na pot. And yun lang. Gusto ko lang siya i-transfer sa maliit na pot and then ilalagay ko lang siya dito sa veranda area. So kahit pangit siyang tignan, there's still hope na pwede pa siyang maging lush or mabuhay at mag-produce ng new leaves kung sakali magkaroon sila. Hopefully, makasurvive siya. Kasi maganda pa naman yung color nito, pink. Pero mahirap talagang buhayin sa lola ang mga campfire. Ewan ko, sa experience ko ganun kasi.
So, let's go to the next one. Ito hindi ko alam yung actually yung succulent ID niya, pero sobrang liit na niya para dun sa napakalaking white pot. Medyo may problema din tong succulent na to. I'm not sure if it's a family of Echeveria. Tignan nyo, wala siyang roots, 'di ba? Pero nagpo-produce siya ng baby. I think may problema yung kanyang stem and I want to cut it smaller. So, kinat ko muna yung baby and then yung pinaka-stem. Napakataba nung stem niya and napakahirap i-cut. Then, I have to remove the dried leaves and clean it up before I repot it. So, wala naman siyang mealybugs. Yung white na nakikita nyo, it's the white sand na ginamit natin as top dressing. Although wala siyang roots, yung stem niya is medyo merat yung dulo nga. Kaya siguro, ayan o. Kaya siguro hindi din siya nag-produce ng roots. So, I'm going to pot it here in a smaller pot. And then, lahat na lang sila pagsasamahin ko dito. Pero syempre, dapat linisan muna natin yung plants or succulent bago natin ipat. I will put top dressing na black first para hindi na rin malagyan yung mga in-between ng leaves ng ating succulent. Now we're going to repot this another tomentosa plant. Ito yung sinasabi ko sa inyong may problema. Napaka-brittle na nung stem niya and even the leaves. Before naman, okay siya dun sa veranda area. Katabi siya ng melote. Yung melote naman is napakalas siya doon. Meron pa siya isang katabing tomentosa doon. Maganda naman. Pero ito, parang bigla na lang siyang nagganyan. Nagulat na lang ako. Nagganyan na siya. Parang super dehydrated. Tapos hindi na rin. Halos wala na siyang roots. So natakot ako na baka mangyari sa kanya. It's good na nirepat ko na rin today. Kasi wala na pala siyang roots nga. So nilagyan ko siya ng Osmocote para mag-produce kaagad din ng roots. And then I'm planning to put it nga beside the bear's paw together with the Tomentosa panda and chocolate soldier. So, dun kasi sa location na yun, maganda yung tubo. Morning sunlight lang sila, maganda yung tubo ng mga tomentosa. So, baka sakaling makarecover siya, hopefully makarecover siya. I'll be watering these after 2 days. Actually, I will not water pala. Imo-moist ko lang siya from time to time every 2 days para makarecover siya. And then, this one naman, I do not know if it is the baby finger. Pero nanlalagas din siya. Pero marami namang growth na new leaves. Siguro masyado nang malaki yung pot sa kanya kasi before it was a little bit lush. And then, yung nag-ulan ng December, medyo nalagas siya. So, hindi ko to masyado na-flex sa mga video ko kasi nga nagkakaproblema siya. Pero this time, I have to repot it na in a smaller pot. And I'm planning to put it permanently here in the garage area na lang kasi parang hindi siya nag-adapt Although, I think naka 6 months siya sa veranda area rain or shine. Pero naka-survive naman siya kaya lang hindi siya ganun gumanda. So, I'm planning to put it back here in the garage area kung saan morning sunlight and may bubong siya. Hopefully, makasurvive siya kasama nung ating isang tomentosa na nirepot kanina.
And marami pa tayong ililipat for today. So I have want to uproot this succulent arrangement na merong 2 ornaments of pigs. So we just have to uproot everything on the pot. I will be uprooting a succulent 2 pots of succulent arrangement for today. Enjoy watching while I uproot and repot all the succulents that I have uprooted from the 2 pots of succulent arrangement. So, ang una nating ipapat is yung na-upload nating aloe. So, this one is I think a hybrid aloe din. Kaya lang hindi pa lumalabas yung ganda niya kasi nga medyo napabayaan ko yung succulent arrangement pot na yun. Although nasa garage area lang siya. Madalas sa uulanan siya. So, let's put Osmocote para mabilis makarecover yung ating aloe. So, I potted in a tall black pot. Then, let's add soil gradually. And then, let's top dress it with black sand. Siguro next time, I wanted to try also yung aqua soil na nabibili online din. Kasi nakikita ko din na may mga vlogger na gumagamit ng aqua soil as top dressing. Pero I never tried it pa. Pero kasi itong black sand na to is same lang din yung gamit for aquarium. Katulad din ng aqua soil ginagamit din sa aquarium. So now we're going to repot naman itong mga small echeveria na nakuha natin sa mga succulent arrangement na in-uproot natin. So I'll be potting it together with the other 2 small echeveria na nakuha ko din. Para makatipid tayo sa space and as well as sa pot na rin. Kasi wala na rin akong small pot na white. This month and last month, January, ang dami ko talagang niripat. As in talaga, in-uproot ko lahat yung mga succulent arrangement ko. Kasi gusto ko mag-restart ng garden ko. Siguro ako, ang mga succulent arrangement, I'll be doing it na lang later part nung this year na. Kasi I want my succulents to be healthy again first. Kasi mahirap din mag-maintain talaga ng mga succulent arrangements sa totoo lang. You have to rearrange from time to time. So, let's pat this next succulent. So, dehydrated na siya. So, I do not know the ID. Para siyang, kapamilya ng Leticia yung itsura niya. So, all I have to do is to cut the stem and then tutusok lang natin dito sa pot ng ating na may soil mix. So, ang ginamit ko palang soil mix dito is yung used soil mix. Kaya naglalagay ako ng Osmocote. And then, yung usual soil mix ko is composed of loam soil, 50% loam soil, and 50% pumice stone. So, yung loam soil na nabibili nga dito sa amin is composed of Vermicast, carbonized hull, rice hull, and garden soil.
So, madali lang na mairipat ito. Itutusok-tusok lang natin. So, wala naman ako nakitang peso. I don't have to put alcohol on it. So, now we are going to repot this cactus naman. So, kita nyo, ang taas na nung cork nung, or skin nung cactus na to. Yung half na niya is nag-scale or cork ba? Tapos, I want this cactus to recover. Marami naman siyang roots and hindi ganun kasakit yung tinik niya, kaya nahawakan ko. So, I use Akadama soil just like the other cactus that we have repotted kasi Akadama soil is good. Basta maganda ang Akadama soil for cactuses, lalo na pag ipaparoots nyo, madali siyang mag-root bound. So, madali ko lang naipat yung cactus. We're done. So, now we have to repat itong ating palida. So, may problema siya. Ang dami niyang millibugs. Although, hindi ganun kalalaki millibugs, pero ang dami. So, to make the millibugs dead, I have to spray lots of alcohol, a generous amount. Kahit yung maliliit na bibi niya is walang millibugs, I sprayed alcohol pa rin. Ang gamit ko is 70% isopropyl alcohol, and then pinaliit ko na rin yung stem para mas madali silang itusok dito sa pot. So, yung Echeveria pallida is madali naman siyang buhayin. Minsan nga ikaw na yung magsasawa sa dami ng bibi sa binibigay niya. Kaya lang lapitin din talaga siya ng millibugs, parang thread hives. So, I'll put black sand top dressing first dun sa pot niya, and then para mas mabilis natin maipat yung palida is tinusok lang natin dun sa pot. So, the last one that we are going to pot is yung ating jadelet. So, I'm going to make this jadelet a bonsai. So, later on, I will cut the stem. So, I put my used soil mix on the bottom part and then added lots of Akadama soil. So, nag-support muna ako ng sun, then eventually, tinanggal ko din siya para hindi siya matumba. So, kinat ko, then irerepat ko din yung mga kinat ko. So, I prepared 2 more pots. The pot is made of clay and it's only small, around 3 inches lang. So, ibala ko na rin irepat yung isang pot ng jadelet kasi konti na lang siya. Actually, nairepat ko na yung ibang kasama ng jadelet na to. So, gusto ko lang magpadami kasi yung jadelet is one of the, parang jade plant din siya. They consider it as a lucky plant. So, you can give it as a gift to your friends, relatives, family. So, I use Akadama soil kasi nga maganda siya gamitin for bonsai. It's actually idea for bonsai. So, we're finally done. Let's have a final and closer look of each plant that we have repotted today. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.